Kung gipit ka sa hospital bills, may tulong mula sa PCSO. Pero kung kulang ka sa requirements, reject agad. Kumpletuhin mo para di ka ma-reject. Una, medical abstract mula sa hospital. Walang abstract, huwag ka nang pumunta kasi for sure di ka papansinin sa PCSO. Masasayang lang oras mo. Pangalawa, hospital billing statement o quotation para alam ng PCSO magkano ang damage. Oo, kung magkano sinisingil sa'yo ng ospital. Pangatlo, barangay certificate of indigency. Proof na talagang kailangan mo ng tulong. Aba, syempre sa barangay mo yan kukunin. Matulungin naman mga barangay, di ba? Pang-apat, valid government ID ng pasyente at representative. Hindi pwede yung ano-anong ID lang. Ibig sabihin, kung wala ka pang ID, kumuha ka na sa mga government agencies. Pang-lima, endorsement letter mula sa hospital social worker. Siya ang magpapatunay na legit ka. Magtanong-tanong ka kung saan sila nakapwesto at ituturo ka doon for sure. Kung kulang ka ng isa, madalas rejected ang application mo. Sayang ang effort mo. Kaya make sure na kumpleto para hindi masayang ang oras mo. Gumastos ka pa ng pamasahe. So, kumpletuhin mo, abstract, billing, barangay certificate, valid ID, at endorsement letter. Ilagay mo sa big brown envelope para hindi kumalat o kaya naman sa folder with paperclip. Tip, photocopy all documents. Minsan hihingi sila ng extra copies. At syempre, para na rin sa files mo. Dun sa kopya na hawak mo, pwede mong ipareceive sa kanila para patunay na nag-submit ka ng documents. Tanong ng bayan, pwede ba outpatient? Sagot, depende, pero kadalasan inpatient cases lang. So ayan, kumpleto na ang PCSO requirements checklist. Kung ready ka na, dalhin mo na lahat sa PCSO office yan para makakuha ka na ng financial assistance. Good luck kung nakatulong sa yung video na to. Hit like and subscribe.